May buntag sa tanan, akong ginhangyo ang tanan sa pagpanindog alang sa pagsugod sa atong panibahon karon nga kabuntagon. Hallelujah. Atong daygon mayaon pasidunggan atong buhi nga Dios tungod sa iyang pagkamaayo, pagkamahigugma sa matag usa nato. Hallelujah, Jesus.
Dugtunga ang amuhang mga espiritu, O Lord. Ya, sa usa ka espiritu nga makahimo kami sa pagsinggit sa among mga pagdaig sa imong ngalan. Lord, salamat ing tanan. Magapanalangin ikaw sa among worship team. Maghatag ikaw, Ginoo, mayong mga pulong among madungog ni ini nga kabuntagon ug had pinagi sa imong alagad ug ikaw sa Ginoo magahiusa sa matag usa ka namo samtang magaslibrar kami sa the last supper o God nga hangtod karon, Ginoo, imong gipabati giunsa nimo kami pagmahal. Lord, salamat nining tanan uban ni kami sa amo ang panimbahon ug dugtunga kami, O Dios, diha sa usa ka espiritu. Salamat ning tanan, Ginoo, dalaygon ka sa walay katapusan. Ibalik na mo diha kanimo ang kanungganan, himaya ug pagsalamat pinagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Mapabilin kita sa pagpanindog. Ug kung di malisod, akong gina-encourage nga manggawas sa itong mga lingkuranan and let us fellowship with one another. Let us bless our mga kaigsuunan with the reflection of the love of God. As we sing, I love you with the love of the Lord.
sa pagdaig di sa tungbi nga Dios. Pagkamaayo mo o Dios. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, sa imong pagkamatinud-anon Ginoo sa matag usa ka namo. Hallelujah. Like the sun that rises every day, you are
Christmas, everyone. December na jud, nakatungtong na jud ta sa December. So, dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Mayong buntag ang atong tanan. Praise God. Lingyasa, bati ay mong katapad. Inyaing na nga, mayong buntag, igsuon. Praise the Lord. Hallelujah. Sa kamayong buntag nga, makita ay napunta sa presensya sa Ginoo o maay kayang Ginoo. Hallelujah. It's Christmas time. Praise the Lord. Inyaing mong katapad. Merry Christmas. Ang akong pinasuhan. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Sa ili pa ta maminaw sa pulong, would like to thank everyone sa malampuson. Pasalamatan po nato ang Ginoo tungod sa malampuson nato kaya nga celebration sa Thanksgiving Day celebration. Hallelujah. Salamat sa daghang nga mga provisions. Pagtago sa Ginoo, miraculous provision sa mga papanginahanglan. Ang Dios sufficiente nga nag-supply sa tanang mga gikinahanglan nato anang adlaw. Ug salamat kaayo sa mga migugol sa panahon, sa kusog, o bisan pa sa mga salapian nga bahin o mga halad nato para sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa mga kanang gituwag nato first in nya last out. Ano nga first in, last out. Nga grabe gid ilang kahago. Gikan pa pagsugod sila na ang una, sila pag yun ang ulahi kaayo nga manguli. Antod nga niabot sa punto sa restoration. Tawag nato na first in, last out. Salamat sa Ginoo. The Lord will bless you. Salamat sa kalipay sa at mga UFM nga nikumbati sa papanguha sa mga gikinahanglan. Gikan sa papangahoy, asa to si Sangay. Duha may nakumbati kumbadas, duha kadagkong kahoy. Salamat kayo sa Ginoo. Sa mga UFM ni assist paghakot, mga preparations sa tanang department. Salamat kayo sa Ginoo. Ikan sa kinatibukan mga kanang pag-connect, pagdugtong-dugtong aron mahimong magmalampuson ng ato ang kasaulugan. And the Lord will bless us the more, and may mga lessons, may mga things to improve the next time around. And we thank God for all those privileges nga gipananginan ta sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Dalayo ng ngalan sa Dios. Before anything else, atisyen pala ko pakita sa katong ako ang contact number. Ayan. Uy, nanohan. Mo ni ang ako ang official account sa Facebook. Sa Messenger, if you want to connect para sa unsa nga pagpanginahanglan, prayer and counseling, or na mga need nato, gusto makig-appointment sa mua, you can have that number. Pwede na account po sa, you can contact me in Messenger. Na mga magpaampo, usahay, o busy na kayo nga kanang pigado kayo sa oras, isend ako akong voice message para sa prayer. Ay mo naman ang atong panahon ron, pero if there's a need na makita kita, no, mag-appointment, just tell us kung gusto tong mga unsa na mas maayos yun nga doon ay appointment pod para makapangandam ta, dili magka because ang ato ang panahon. So you can also contact sa ato ang office clerk na si Sir Amor. Doon ay mga mahinungdanon nga bahin relevant pertaining sa ato ang pagpamuhat diha sa Ginoo. Sa akong contact number 0905-942-5370. Tama na ako ang contact number. So mag-chat, magpaila lang, mag-text kayo sa na mga pangalan nga lahi ang pangalan diha sa kanang messenger, no? Hindi nato dahil na-recognize once na magpaila lang yun. And then salamat sa Ginoo sa mga kahigayunan na kanunay dunay time nga ato ang mapalambo ang buluhaton sa Ginoo alang sa kamayaan sa Dios. So salamat sa Ginoo. And today's sermon is entitled The Joy
of a Savior celebrating Christmas. Okay, ito ang tema karon ng kabuntagon. Because it's Christmas time, ay mga pangutana ngayon bagid magsaulog tag Pasko. Na mag-ingon nga mas importante ang Thanksgiving kaysa sa Pasko. Pero kung wala'y Pasko, di makatarunganon ang atong Thanksgiving. Kung wala magpakatao si Ginoong Hesukristo, dili pod mahimong makatarunganon ang atong pagpasalamat. Kaya unsa may pasalamatan, wala may manluluwas ni abot. So, celebrating Christmas. Nowadays, daghang mga pangutana ba nga naduhigan siya sa daghang mga kontrobersiya. Ang uban mahadlok na mo sa ulog ug Pasko is because na yung mga na-insert, na yung mga insertion ug sa budget proposal pa na naagid untay ta mga budget nga para ato pero daghang kay insertion. Pero it's not enough, no? Na mga na mga opinion na di na lang kita mag i-scratch na lang nato ng Pasko. At let's go back, let's be biblical in all our approach para mahimo nga ang fundamental o ang foundation sa atong pagtulunan kung dapat ba yun. No? Karon kay sinukanan pa man sa Pasko, padung pa man sa Pasko, and this will be my kanang bago mag-Christmas, pre-Christmas message. Atong balikon ang accounts, Luke documentary according to the second chapter of Luke, chapter 2, Luke chapter 2, verse 10 to 11. Manindog tang tan mga igsuon kung dili malisod alang kanato. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." Hallelujah. Kamputa, Lord, we lift up to you our lives today, our whole being, body, soul, and spirit. Salamat Ginoo nga doon na kami kahigayunan kapatalinghog na sab sa imong mga pulong. Bless us, O God. Bless us, O Lord, today. Bless our understanding once again. Thank you for this opportunity for us to be filled with the good things that comes from you. Ang kami mapuno matagbaw Ginoo, dalaygon ka sa walay katapusan. Amahan makigsulti ka sa among mga kinabuhi karon. Doon ay mga bahin sa among kinabuhi nga nagkinahanglan sa imong pag-interbinar. Salamat sa imong pagtandog ni Ginoo. And so today, O Lord, we even lift to you up our brothers and sisters who are hurting through physical illness. Lord, we remember them and uphold them to you, O God. Thank you for the healing touch, O Lord. Karong adlaw, atong mga nag-iliid, pingit sa mga sakit Ginoo sa ilahang mga gihambin nga mga balatian sa lawas. Salamat Ginoo nga imong ipadangat ituyhad karon ang imong gamahanan nga kamot nga mag-aayo, magatandog sa bahin nga dunay balatian ug makatagamtam sila Ginoo sa kaayuhan sa ngalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ni Kristo Jesus. And we give you thanks, O God, for everything that you do and you are going to do and what you have done into our lives. In Jesus' name. Amen. Lingkod ta mga suon. Ang Pasko kung ato ang isang balikon sinugdanan is the celebration of good news of Jesus Christ bringing joy that is meant for all people. Anang para siya sa tanan o sa siya kasaulugan alang sa mayong balita sa karon nga panahon. Mas ganahan ang mga mag-cover o kanang mga segment kung mga balita kanang ma-shocking. Mga shocking balita nga makapahikurat. At siningan na mo San Rafael na
isilingan dito sa San Rafael sa kumangod sa Davao. Kalit nga gisaksak sa iyahang apo. Idara na mga 70 na siguro kapin ng edad. Isaksak og kalit sa apo. Tay gyud. Kaya dili mapriso kay may diferensya sa panghuna-huna. So, from time to time every day we hear mga news nga usahay dili good news pero mga bad news. Bad news. Matag adlaw. When you look at the social media, dagan kaayog mga balita nga ato ang masagap sa matag adlaw. Besides sa kanang bad news, daghan pa jud kaayog fake news. Ano? Nato gi-post karon nga pastor nga nagwali nga tumbling ang pati kusuga mo tumbling alam bla 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 nga pati yung kuana. Gi-comment na lang ako, huwag mong gayahin. Masisira ang buhay mo. Warag AI. Dili siya. Besides the fact that it is not good news, na pa yung mga fake news. Salamat sa Ginoo. Ang Christmas magpahinumdum ka nato sa maayong balita nga gikan sa Ginoo para kanatong tanan. And this good news is all about Jesus. Jesus bringing joy, nagdala sa kalipay nga kung ato ang isuma total kani nga kalipay para sa tang katawhan, walay diskriminasyon, walay pinihigan, walay gipili, walay kanang anabang pipila lang para lang sa pipila, para lang nini nga hutong, dili para lang sa mga elite, dili para lang sa kanang mga kini nga tribo, pero para sa tanan ng mga katawhan ang pag-anhin ni Ginoong Jesucristo. For all people, para sa tanan ng mga katawhan, mao kini ang Christmas. So, this is the announcement of the great joy. Ang pag-anunsyo. O sa lain na term sa anunsyo, pagpahibalo. Pagpahibalo, pag-announce. O glawang-lawan pa nato, pagsibya. Pag-anunsyo sa dako nga kalipay sumala sa mga langit nga binuhat. According to chapter 2 verse 10a o praise A, yung pa din na the angels came announcing the most life-changing message in history. Announcing the most life-changing. Kanang word nga life-changing, it is transformative. Nagausab sa kinabuhi sa mga katawhan. Hallelujah. Yung people pa ko, na-schedule ako magwali sa mo ang church sa on panahon. And there was that naisa ka policeman nga kada Domingo dalaho niya ang mga detainee sa prisuhan para makasimba. Murag makuyaw-kuyawan ka kay basig pag yung natong tanan, pagmata na to, wala na. Mabot sila tag napulo niya, isa siya magbantay. Dala niya dito ang mga kaso, ang unom ni ato nag-rape sa bagong nanganak, ilahang patay, gisuksukan pagbalanghoy ang kanang iyahang ari. Grabe fatal nga. Ano bang heinous kayo nga crime. Nga manimba sila madomingo. Minaw. Ang uban dito mga mamumuno. Ang uban dito nakapatay. Lahi pa ng kaso basta naa sila sa mga napulo tanan. And after 8 years, doon ay isang balik. Wala ko kay disente kayo. And he said, ingon siya, Pastor, mianhi ko, kaya gusto kong magpasalamat sa inyo ha. Ngayon kuhan ko kay kinsa ganito ka? Di na nak-recognize ang yahang na siya ako to pastor, katong kauban ni Sir Juan sa una, nga ginadala din kaya magpasalamat ko, nakahinumdum dyo ko nga ikaw ang kuwali ni atong panahon na.
Nakahinumdum jud ko nga ikaw ang nagwali ka mahitungod sa langit nga isa ka pagpamilok lang mga tuta dito nga pagbalik na ko sa prisuhan nangulikot wa ko kasabot sa akong gibati nangulikot sa ako ang dalunggan ug unsa gud kadtong nga pulong hangtod na sentensyahan siya og 8 years diha sa Dapicol. After 8 years natagan o parol o pardon na na-acquit sa nahuman ang iyang sentensya ibalik siya anya usa na ka bag-ong binuhat nga gitawag sa Ginoo ngayon nahimo na nga tungod sa maayong balita. It is a life changing dahil mga nag-distribute og Bible unya kini nga Biblia gi-distribute ngadto sa usa ka tribo niya mengon tribo unsa man ako na pasisya ka na kanang imong Biblia nga ihatag himuon ra nako ng likiton kinsa ka testing og likit og trisbe kailan mo og trisbe kanang ad-aron niya putusog newspaper ingon tong gihatagan ingon sa salamat gihatagan ko nimo ani naa na ko'y likiton himuong trisbe kanang likitan sa trisbe pero ni hangyo tong naghatag isa okay ra nag imuhang likiton noy pero basaha ang akong hangyo basahon sa nimo una nimo likitan basahon sa Mateo 1:1 gibasa magbasa gilikit nahurot ang Mateo ug likit nahurot ang Marcos ug likit nahurot ang Lucas ug likit kapitulo 1 sa Juan kapitulo 2 sa Juan kapitulo 3 sa Juan nabasa ang John 3:16 ay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod na gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanang mosalig kaniya dili malaklag kun dili makinabuhing dayon misugo sa pagigsulti ang Ginoo sa iyahang kinabuhi. Mon kay dito nagsugod ang conviction ka anindot dayon nga ay nahigugma kanato and that person became a believer of the Lord Jesus Christ. Sagdi lang tong nalikit. Papasaylo ra to. Kambyuhan ang tong lahi nga Biblia. You know? Salamat sa Ginoo. It is a life-changing message. It is a life-changing. Nga dunay gahom sa pagbago. And this is in the history of the world. The angel is announcing the most life-changing message in history. God's long-awaited plan to redeem humanity was finally unfolding. Ayan na nga, ang plano sa Ginoo, dugay ng panahon, o say, dili matugkad sa yano nato nga pangagpas ay kung naghihigugma ta sa Ginoo before the foundation of the world. Grabe ang purnali sa Ginoo sa wala patukura ang patukuranan sa kalibutan ang gugma sa Ginoo para kanimo diha nagdaan. Hallelujah. Yawa sa misteryo kayo is the long awaited time in history na ang fulfillment diha sa Christmas. It's God's long-awaited plan to redeem. Kanang word nga redemption, kanang word nga pagdukat, kanang word nga pagluwas, kanang word nga pagtubos. Gi-unfold na, giablihan na, gibuksan na, gibukhad na sa makausapa. And this is the good news para sa tanan. Maayong balita. Christmas is about the good news of the Lord Jesus Christ, that He really came. Yan siya. The joy that Jesus brings. Iningiyong pa nga, great joy. Good news. Yeah, great joy. Dako nga kalipay. The joy that Jesus brings is not temporary. It transforms every part of our lives. Hallelujah. Kamayo gid sa Ginoo na gina-transform, ginausab ang dagan sa kinabuhi sa usa ka tawo. Ang kahimtang sa usa ka tawo gina-transform
mausab ang kinabuhi, matag ang gulo sa atong kinabuhi, mahimo kini nga adunay paglaom tungod kay nga naman kaya ni Ginoong Jesucristo i-transform ang atong mga kinabuhi. Hallelujah. Ang kamangulangan nila ni mga engineer nag-design aning karsada diri paingon gikan sa wata, paingon sa gupitan, paingon sa langan, paingon na mga karsada diyang mga interior kay sa una panahon sa Alicor. Masigig pangutana kang mama kay man ang pastora unbeliever pa. Masigig pangutana, daghag pangutana. Nadugayan na sa siging inampo. Kay grabe man to, butan kayo. Ada bang dili makainom pero makainom medyo maghormentado. Kanang isog ba? Nga na may pusil. Dagag mahadlok sa iya ha, basta makainom na siya. Pero sa kaadlaw tawag siya sa Ginoo. Pero lisod man na biyaan ang bisyo. Pero sa diyang giampuan, ang ipto sa pag-ampo, pagtanaw niya ang tabako, murang ulod. O ito naundang siya o panabako. Transforming, there's what we call transforming touch of Jesus. Dili na to kaya sa atong pagalingon, pero kaya sa Ginoo nga usbo ng ato ang mga kinabuhi. Hallelujah. Ang kalipay nga dulot ni Ginoong Jesucristo dili panandalian nga kalipay. Dili temporaryo lumalabay nga kalipay. Pero kanang kalipay nga dulot sa kinahladman sa atong kinabuhi. Kalipay nga dayon, kalipay di hitungan sa akong kasing-kasing, sa akong kasing-kasing, sa akong kasing-kasing. Fly, fly in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. Na si Jesus, na si Jesus, niya sa kasing-kasing ko. Pahibalo sa tibuok kalibutan, na si Kristo, na tinudan sa kalipay, niya sa itong kasing-kasing. Hallelujah. Praise God. Naasa to ang kasing-kasing. And people around you will be amazed. People around you will be surprised. Unsa may nahitabuan ning tuhana. Unsa may nahitabuan niya. Pero diya sa imong kinasuluran, na-experience nimo ang hilabihan nga kalipay nga gikan kang Ginoong Jesucristo. And joy is a major mark of genuine Christian living. Anang usa ka tinuod nga pat o marka ilhanan sa tinud-anay nga Kristohanon nga pagpamuyo, panimuyo o kana bang pagpuyo nato, pag kinabuhi nato nga ingon nga Kristohanon, ang kalipay mo'y usa ka ilhanan. Hallelujah. Tungod kay mao gani tumong sa Ginoo nga magmalipayon ta diha sa pagpanglagad sa Ginoo. Praise God. Ingna mo katapad, maglipay kita. Praise God. Maglipay ta. Ara nga. Ang Salmo 16:11 nagingon, you make known to me the path of life. You fill me with joy in your presence, with eternal pastures at your right hand. Sa lain ng version yun pa, in your presence there is fullness of joy. Ayun nga, diha sa imuhang presensya na ang kahupnganan sa kalipay. Anang kahupnganan, unsa nang kahupnganan nga pagkaistorya? Kahupnganan ay nang manghupong. Kahupnganan sa panalangin, di po pwedeng ingno to manghupong ka paunta sa panalangin sa Ginoo. Ang kahupnganan mapuno ta sa mga panalangin sa Ginoo. Kahupnganan. There is fullness of joy. Kahupnganan, fullness of joy
And in your presence, with eternal pleasures, tawara, walay inutuban nga kalipay, na dinha sa imong mga kamot, nga sa matag karon ug unya, sa matag kahimtang sa atong kinabuhi, padapig lang kita sa Ginoo. Kaya diha sa Ginoo, ug diha sa presensya sa Ginoo, matagamtaman ang matuod nga kalipay. Hallelujah. Ang atong mood, ang atong pagbati, pausap-usap, karon makuratan ta sa mga unexpected, karon mahimutak inay mga madawat ato, o pausap-usap ang season sa panahonan. Pero ang garantiya nato nga sa nag-usap-usap nga dagan sa kapanahonan, si Ginoong Jesucristo, si Jesus, mao lang gyud ang nagtanyag sa matuod nga kalipay. Si Ginoong Jesucristo, siya lang gyud ang makahatag sa katuhanan sa malipayon nga kinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Great joy, and this great joy is for all people. Jesus' birth is a blessing for everyone. Why we celebrate Christmas? Because Christmas, or ang paghimugso ni Ginoong Jesucristo, blessing kini para sa tanan, regardless atong background, regardless kung asa ta nga nabilong nga category diha sa katilingban. Ang panalangin sa pagkahimugso ni Ginoong Jesucristo para kay kanatong tanan. And God's love reaches Jews and the Gentile. Sa una, doon na lamay duha ka klase nga kategorya sa paghingalan sa tao. Mga Hudyo o mga Hintil. Ang mga Hudyo, they are the chosen race. Ang mga Hintil, apart from the Jew or the Gentiles. Wana ang kategorya sa una. While ang the Greeks, mingaw po sila, ang mga Greeks, sila the wise and foolish. They alone are the wise and the rest are the foolish. Wanay, grabe mong ka mga brightening mga Greeks, no? Sila ang mga explorer sa field, sa science, sa physics. The philosopher, mga great philosophers, gikan halos sila ang nakadiskubre nga na mga nadiskitaan nga mga mahinungdanon tayo nga gamit sa siyensya sa atong panahon karon gikan sa ilaha. Pero ang category sa una, apart from the Jews, apart from the chosen race, ang mga Gentiles magwalay labot, ang sama ka na to, di wala appeal. As illustrated, ingon tong babae nga, Lord, ayuha tabangi mi Ginoo, miani lang ko para sa mga nili sa Israel. Dili makaayo, sakit kaayo. Kana bang murag straight kay kasulti bang makaimpara sa nga istoryahan ka nga ang panalangin, ang pagkaon nga giandam dili para sa mga iro. Ganahan ka pa mo. But this person, wagid mo nga. Isa, iya sir, tinuod na pero bisan gani mga iro, mukaon man sa mga salin o mga mumo. Kasi yes, wa pa ko kakita og sa mga pagtuong sama niini. Ang imong pagtuo nakaayo, nakaluwas kaniya. And so, once and for all, when Jesus came, naabli ang ganghaan sa kaluwasan bisa para sa mga Hintil nga sama ka na to. Hallelujah. Praise God. Kung yun ang kuanon sa illustration, sa tinabas pa na, sa sastri pa na, mura na lang dag mga salin-salin nga gigunting-gunting. Dili na gid makahimog disenyo kay nga para makahimog trahe di Buddha kanang mga pang-passion. Inguna ang paglantaw sa una sa mga Hintil, pero pag-abot ni Ginoong Jesucristo, ingon ang Roma 3:29,
Kung imong tanaw ng from verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Pero ang Roma 3:29 nagingon, oo, para usab sa mga hintel ang pag-anhi ni Ginoong Jesucristo. Oh, tara. And it say, for all people, hallelujah. Para sa tanan ng mga katauhan, walay gipili, walay laktawan, para sa tanan ng mga katauhan. Hallelujah. Sa tanan nga mutuo ug mosalig, para sa tanan is for all people. And then from gikan sa pagkahimugso niya, from the angelic announcement, mingon na takaron din sa ikaduha, mingon siya, a Savior was born. Ang manluluwas na himugso ug nagpakatao. Kini importante kay ni nga fundamental. Kay mao ni ang ginagamit sa mga dili mutuo sa deity ni Ginoong Jesucristo nga siya Dios. Kay kung Dios pa siya, wala siya na himong bata. Kajikon ra ba kanayon? Muhilak ba ang Ginoo? Dili. Mukaon ba ang Ginoo? Dili. Kapuyon ba ang Ginoo? Dili. Gutomon ba ang Ginoo? Dili. Si Kristo gigutom ba? Gigutom. Kapoy ba si Kristo? Gikapoy. Mihilak ba si Kristo? Mihilak. Dili siya Ginoo. Kanang Kristo is. So let us remember that prior, kanang word nga prior, kanang word nga sa wala pa siya nagpakatao. Diha na siyang daan. 1:1:14 ang pulong na himong tao og nakiguban kanato. And that's the first Christmas. Yani siya, a Savior was born in the flesh according to verse 11. The long promised Savior foretold by the prophet according to Isaiah 9 verse 6. For unto us a child is born, to us a son is given. To us a son is given. And he will be called Wonderful, Counselor, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of His government and peace, there shall be no end. Si Isaiah, layo pa kaayo, hapit ay sa 1,000 ka tuig, nagkinabuhi sa Isaias, una, miabot si Ginoong Jesucristo, prudit palangdaan, ipakita na ang propesiya, nga moabot ang usa ka manluluwas, ihatag kanang unto us a child is born, that during the first Christmas, Christ really came in the flesh. Mianhi siya, the long promised Savior foretold by the prophet came in really human flesh, not a spirit or symbol. Dili lang simbolo, dili lang katang isip, dili lang kanang murabag mugna lang sa panghuna-huna sa taghuwat. Anang mihimo tag drama sa una, usapang mga drama din sa pulpito nga mengon dayon mga higala ang atong masud-ong karon kinutlo gikan sa tinuod nga kasaysayan ang mga ngalan ug dapit atong ginailisan aron palikay sa mga hingtungdan. Kathang isip lang. But Christ came, not a symbol, dili simbolo, dili kanang mere ideas lang, nga marag ideya lang, but the historical account, bisan ang history, ang world history, ang kasaysayan sa kalibutan, nag-acknowledge ng Ginoong Jesucristo na mianhi gid siya in the flesh, mitungtong gid siya dinhi sa kalibutan, naghimugso ingon nga tao nagkinabuhi nga sama kanato. Bito na grupo sa mga amigas, nakakita ka ang amigas, maligro na silang tanan, di gini mo na may istorya. Isa pag unsawan ni mo gawa, huy, nangaunsa na mo, pamahawa na mo ya, delikado na mo. Makarelate lang na sa imo ha, kung mahimo ka pong amigas. Ano nga, kami sa una kung gusto na mo paaway o hantik sa iyon ra kayo, putla na nimo ng ilahang marag antina diri oh. Magpatay. Anang pan. Si Kristo mianhi
Sinati nga sama sa tao, kaya tao gid siyang matuod. He came in real human flesh, dili ingon nga espiritu nga siya, but as God with us, so fully God and fully man. Atong magtuo si Jesus taong matuod ug Dios nga matuod. Ayan. So ano, taong matuod ug Dios nga matuod. Ano man? In the mother's side, Jesus is human. Hindi panganak manggod siya ni Mary. But in the father's side, gilalang siya sa espiritu. Dili po siya pinaagi atong gitawag og test tube. Karon na pwede na manganak sa kanang lahi na ang bearer sa imuhang pagpanganak. Kung dili ka kapabol manganak, alang kay mga 300,000 pataas or sometimes pwede na. Dahil mga case na sama ni anak karon. Pero si Jesus, according to the scripture, was conceived by the Spirit. Hallelujah. Mo bitaw tong buwag na lang gid unta sa wa pa sila makasal, i-divorce na siya ni iyahang bana si Maria kay banhunon nga si Jose, divorce na unta siya kay mura ba pakauwo ka sa kadungganan nawa pa sila makasal, nasabak ng daan di pagidiya. Basta naguna-huna na siya nga yahan ng i-divorce, yahan ng biyaan, yahan ng buwagan, gipadagan siya sa anghel. Ayaw na buhata. Kaya ngimong asawa, ngimong pangasawa uno, nagsabak. You will call his name Jesus because he will save. Muluwas siya sa mga katauhan sa ilang mga kalapasan. Hallelujah. Praise God. Jesus saves us from sin and its consequence. Ingon na kuhan, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Ang bayad sa sala, mao ang kamtayon. Apan ang gasa sa Dios, mao kinabuhi nga walay katapusan. Ang sala, ang tanan na kasala o ang konsekwensya sa sala, ihatod ta ngadto sa kamatayon. Pero salamat kang Ginoong Jesucristo. John 11:25, mingon siya, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he will live again. Hallelujah. Ang epekto sa sala, ultimate effect of sin is death. But thanks be to God for Jesus Christ. Tungod kaniya, makatagamtam ta sa kinabuhi nga walay katapusan. Hallelujah. Praise God. So there is that what we call pardon for sin. He'll save His people from their sins. He is declared Christ, the Christ. Na yung gideklara siya, gimantala siya. He is declared as Christ para sa mga kinsaman si Ginoong Jesucristo. Sama ba sa mga pipila sa mga Jewish nation kumingon sila nga one of our ancestors. Even in Jesus' time, kinsa man ang anak nagpanday hilas man manulti. Kinsa man ang anak ug panday hilas man manulti. Kinsa man ang mingon din nga gunuba kini nga templo and I will build it again in 3 days. Kahilas maning mga tao, kahilas maning tawhana. Nung didn't know nga kini nga templo gitukod ni sulod sa 40 anyos, kini maghinambog ngayang tukon. Sulod lang sa tulok adlaw. But Jesus is speaking of himself. Bisag inyo man nga atyon man kuninyo karon. Ara. Bisan pag i-destroy ninyo nga akong kaugalingon, but I will raise it again. It will bring back to life again. Tungod kay nga naman,
gamhanan ng Ginoo. He is Christ. He is the Christ, the Messiah, the Lord of all. And His Lordship calls us to surrender, obedience, and worship. Hallelujah. Ang iyahang pagkaginoo, nagtawag kini kanato, diha, para atong isurrender ang atong mga kinabuhi nga na kaniya. Amen. Hallelujah. Isurrender ang atong mga kinabuhi. Sundo nato ang iyahang kabubuton ug simbahon nato ang Ginoo. Simbahon nato si Ginoong Jesucristo. Praise God. In Romans 10 verse 9, if you declare Jesus is Lord and believe in your heart, you will be saved. Ara. Ay maingon nga, di lagi Ginoo si Ginoong Hesus, di lagi Ginoo si Jesus, tao lagi siya. Ano nang gisulti sa Roma 19, kung imong imantala, imong isugid na si Jesus, unsa to? Ginoo. Kung imong isugid sa imong mga baba nga si Jesus Ginoo ug tuuhan sa imong kasing-kasing nga siya gibanhaw gikan sa mga minatay, maluwas ka. Praise God. Because Jesus is Lord. Hallelujah. Si Ginoong Jesucristo, dili lang sa tao, nagkatawang tao. Anong word nga nagkatawang tao? Praise God. So, how we may respond to the joy, to this joy that iyahang gihatag nga ni kanato. Unsaon nato pagresponde? Unsaon nato pag kanang sukli kita? Unsaon nato pag-respond niini nga message about the Christ? Ato pag-respond siyempre, because Jesus is the God's greatest gift to the humanity. So kung gift gani, imo ra gid na dawaton. Kinsay mo sugot di nga taga-aga sa karong Pasko? Amen. Amen. Pero paninglan kag bayad pagkahuman. Ano na lang siguro? Ayan na lang. Dili lang cold, dili lang tea. Because gift is free, for free. Ang gasa, wag na bayad. So, kay waman sa bayad, ang gasa pwedeng dawaton, pwede isalkway. Ang gasa pwedeng dawaton, pwede i-decline. But because Jesus is God's greatest gift to humanity, and salvation is found in Him alone, diharagod kaniya. John 14, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Wala na ilain pa. Nga dalan, siya ang dalan, kamaturan, ug ang kinabuhi. Praise God. The way, the truth, and the life. Kinabuhi, makaplagan nga na kaniya. Ug wala na ilain pa. Ang buhat 4:12. Wala ilain nga ngalan nga gihatag sa silong, sa langit, ug ibabaw sa yuta. Kung dili ang ngalan ni Jesus aron lamang, aron kita mamaluwas. Hallelujah. Wala na ilain pa. Siya ra. And because mahinungdanon ang iyang pagani, ang account sa iyang paganhi, mao nang kinahanglan ta nga muilata. We remember His birth. Kano sa man nato hinumduman ang iyang birth? Semana Santa ba? Ha? Kano sa man nato hinumduman ang iyang birth? Sa All Saints Day ba? No. It's in Christmas time. Christmas. Sa panahon sa Pasko. So, share the joy. Atong dawaton o atong ipambit kini nga matang sa kalipay. We are called to spread hope, to spread love, and to spread the good news to others. At ipaambit. Ipambit. Ina yung katapad, ipambit.
maambit ang kalipay. Kung doon ay isang malipay, maduble ang kalipay, kagilang tanan malipay. Ayan. Hallelujah. Kung doon ay isang maguol, mugaan, ang kagulanan, kagilang tanan mo pasan. Oh. Pagkanindot. We are called to spread hope, to spread love, and the good news to others. We have to celebrate with joy. Christmas should be filled with joy, gratitude, worship, and reflection on Christ. Ano ni? Pero kung imong pag-celebrate sa Pasko lahi, adiha mahimong lahi ang meaning sa Pasko. Because over time, na-distort sa yawa ang tinuod nga essence sa Pasko. Ang gingon kaniya daghang mga insertions ba nga way labot unta. Nitong Santa Claus, nitong si Rodolph, the red-nosed reindeer. Daghang nanungha nga mga insertion nga may labot. O sa pelikula na naiagaw eksena. O sa selfie o grupi pa na mga puto bomber. Okay, labot. Dili mo itinuod. But Christmas should be filled with joy. Pagpasalamat. Thank you for sending Jesus. Thank you for His birth. And Jesus must be the center of worship. And we reflect on Christ during Christmas. Reflecta. Kanta tan, Pasko na sinta ko, hanap-hanap kita. Sayang sinta ang sinumpaan. I have a blue, blue, blue Christmas. Blue Christmas without you. Dili na nga to ka Jesus na pahinungod ang Christmas. Naminghoy na. It's not about dili dia sa kanang mga unsa pa mga chichiburitsi diha panahon sa Pasko. But let us remember that Christmas is about the Lord Jesus Christ. Amen? So, gratitude. Today, many Christians are confused about Christmas. As to some, nag-reject na lang, di na lang, mahadlok na lang, di na lang kaoy. Kay pagan man na, pagan association. While others join the world in celebrating it in a distorted, commercialized, and self-centered way. Agree tayo, no? Distorted ba? Kung sa may atong illustration na ni. Christmas can either be worldly or Christ-centered. It becomes pagan only when Christ is removed from it. Mahimong pagano ang Pasko kung walaon nato si Kristo. May hinungdan sa Pasko. So kung mag-celebrate ng tag-Pasko, see to it nga na si Jesus, pa-celebrate na mo sa Pasko. Hello? Mura ba na kining tulunggon ba? Kining keyboard? Pwede magdual ang function na aning keyboard, ang music. Pwede siya mag-produce og worldly music, pwede po siya mag-produce og godly music. So kung worldly music ang imuhang i-produce ana, dili na siya makaproduce og himaya sa Ginoo pananglitan. So litaw pa ko sa una, usay magapil-apil taga mature barrio, unya way lang laing mahuna-hunaan nga kanta. Ug dili babae, sinasamba kita. Dili sinasamba kita nga sardi, sinasamba kita kung kasalanan man sa Dios ang sambahin kita. Labi nga.
Ayaw kayo. Nakanta. Napay siya. Babae, ugat ng pagkakasala. Tukso kang di maiwasan dito sa mundong ibabaw. Grabe. When you use music not for the Lord, it has become worldly music. And it might be that the Lord is not pleased. Dili mahimuot ang Ginoo. Pero karon nagbago na ta sa Ginoo, ang atong passion para na sa Ginoo. Hallelujah. Ang atong kadasig para na sa Ginoo. Ang atong mga music dili na mga pudot sa panahon sa Pasko. Ano? Praise God. Mapuno na. Sa music lang dan, mura na na siya Pasko. Ang music pwede mahimong gamiton, mga musical instrument pwede na gamiton nga naa sa simbahan. Ingon ang Salmo 150, daega ang Ginoo sa mga tambol ug mga piyang-piyang sa tanang mga tulunggon. Ang katapos let everything that has breath praise the Lord. Wala gisulti. Pero na di sa simbahan makakita kag tulunggon, kulang pa ang atong mga tulunggon. Wato kag mga pana mga tulunggon dito. Mga high definition pa kayo. Gigamit para sa kalibutan. Pero mga tulunggon diri gigamit para sa Ginoo. Amen. Anang ingon ta bisan ang Pasko pwede gamiton para sa kalibutan. Pero gamiton nato ang tinuod nga kahulugan sa Pasko para ni makaamgo ta na sa makausami ani si Ginoong Jesucristo. He will say to save us from the penalty of sin, from the power of sin, and from the presence of sin, from the dominion of sin. Luwason ta niya o karon nahimo kitang nahamili nga mga katawhan sa atong Ginoo. Hallelujah. Itong palapakan ng Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Sa katpusan, empano, Christmas, when you celebrate Christmas without the presence of Christ, then it has become pagan. Ay mong pagano kung celebrate ang Pasko, wala si Ginoong Jesucristo. Kung may celebrate ka og Noche Buena, mo celebrate ka og kanang New Year nga dito ka nagtuo sa mga lingin-lingin, mga ligningin nga mga pito-pito. Oh. Di na mahalin ang saging kay dililingin. Nakalimta nato si Ginoong Jesucristo ang tinubdan sa tanang panalangin. Siya nga. Di na tanang mga ligin-ligin. May problema mga magtahan kay pero dili dihan pundar ang atong pagtuo nga kung di ka kapalit o ligin ang uban bisag hilaw palit yun ka basta ligin. Nanagi mabutang sa lamisa bisag buungon nga linghod. Hala. Ibutang yun sa lamisa kay lignin lagi. Matingala ka nga bisag ka ng watermelon nga linghod, luspad. Giharvest na kiting apas niya ng panahon na. Pero ay natagin siya di mata ang makapalit ko mga klasik-klasik mga prutas sila may man mga ona na it's okay but our hearts kinahanglan masetdaan nga ang essence gidha the very reason why we celebrate Christmas is because we are grateful to God o pasalamaton ta sa Ginoo mianhi siya sa ato ang mga kinabuhi. Amen. Hallelujah. Praise God. So when you focus on Christ, when Christ is focused, Christmas became worship. Ayun pagsimba. Like the wise men, kato mga mago, mga magay, mga wise man, they're expert of reading, kanang pagbasa sa mga kabituunan, mga signs na, ang mga karaan sa una, wa pa may mga radar.
So wala pa'y mga radar, wala pa'y pag-asa. Pero mga karaan sa una, makaila sila muulan o dili. Kaya may sila mag-aninaw sa panahon. Pagbantay mo niya, kay muulan yung taon-taon. Mga karaan sa una. Mutanaw sila sa plastada, sa bituunan. Makaila sila o naay unos sa ancient times. The power of vision. Ismagay came. Ikan sa layo, matod pa, sidlakan, nagbaktas. Napaning isa. Wala sa Biblia ang panghinganlan ng mamago. They are not either kings. Dili sila 3 kings sa Biblia. Ang mabasa dito, mga wise man ragid sila. Mga mago sila. Wise man. And it's not in the person of Gaspar, Melchor, and Baltasar. Nasa ang ilahang ang version. But wise man. What did this wise man seek? Yan sila, they came. They came to seek the Messiah. They came to seek the Lord that was born in Bethlehem. And what's the reason? Unsa may rason? Ngano nangadto man gid sila? We came to worship Him. Oh, we came to worship Him. Anang ingon na sa kanta pa sukat nga nahimog sukaning kasing-kasing ko, labihang kalipay ang naanggon ko, busagiyahi ko, subay sa kabubuton mo, mahimaya ka Ginoo. Now, kinahanglan nga mahimugso dinhi sa atong kasing-kasing. Ay, hallelujah, si Ginoong Jesucristo. Aron maanggo nato ang hilabihan nga kalipay. Manindog tatanan mga igsoon. Praise God. Hallelujah. So para sa imo karon unsa man gyud ang Pasko? Ready na ba ta nga musugat sa season, sa laing nga season sa Kapaskuhan? Celebrating Christmas with gratitude, with thankfulness, and acknowledging a Savior, acknowledging the Lord, the Messiah, Christ the Messiah. Kung gawas diha nga ito ang motibo, mahimong mauang nga atong magsaulog sa Pasko. Mahimong nga na-distort ang ato ang milihis ang tension sa ato pagsaulog sa Pasko. But when we celebrate Christmas at isaulog ang Pasko, kapag ila sa gihimo ang Ginoong Jesucristo, gihimo sa Diyos amahan para kanato, He gave His only Son. A Son is given. Ang Diyos nga mibiya sa iyahang kaupnanan dito sa langit, misulog ingon ngayano nga tao na ginabuhi ingon nga tao aron sinatin. Pero sa kabutang atong ilan, Jesus was tempted in every way, proven to be without sin. Everything written about Him, kinahanglan nga ma-fulfill, litra por litra. Kinahanglan nga matuman ang gisulti sa propesiya may tungod kaniya. So that, aron mahingpit, walay mispusa nga bahid na makapag-disqualify kaniya. Kung kiniya karon ng atong presente kakahintang, makasilati kita sa mga panalangin nga gikan kaniya, sa mga panalangin ug bisan sa kaluwasan nga gikan kaniya, tungod kay atanan nga gisulti bahin kaniya natuman man kini sumala sa kasulatan, nahimo siyang takos, nahimo siya nga siya Dios nga di angayan kadudahan, dili angayan nga magduha-duha pata kapiyalan na kasaligan sa ato mga kinabuhi. Amen.